So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So once again, this is Mamay Love Advice. At nandito ulit ako upang bigyan kayo ng ilang mga love advice na maaaring makatulong sa inyong buhay pag-ibig. So magiging topic natin ngayon mga kamamay is mga bagay na kailangan mong gawin upang sa ganon is muling bumalik sa iyo ang taong mahal mo at muli siyang maghabol. Okay? Kung nangyari man na iniwang ka niya, kung nangyari man na ginost ka niya, bigla na lang siyang umalis, lumayo ng walang paalam. Okay, so maraming katanungan ngayon ang nabubuo sa isipan mo. At hanggang ngayon, hindi mo alam ang gagawin. Kasi nga, bigla ka niyang iniwan, bigla ka na lang niyang ginos. Madaling sabi, iniwan ka lang niya sa ere. So ano yung mga bagay na kailangan mong gawin para sa ganon muling bumalik sa iyo ang taong mahal mo o para bumalik sa iyo ang isang lalaki at muli siyang maghabol? Yan yung mga bagay na i-share ko sa inyo mga kamamay. Sana po ay tapusin nyo ang video hanggang huli para sa ganon, okay, makompleto nyo yung mga bagay na kailangan nyong gawin. So mga kamamay, if ever na gusto mo yung ganitong klase ng love advice, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga video na i-upload ko sa susunod pa. Okay? So mga kamamay, huwag na natin masyadong patagalin pa. Ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang bumalik sa iyo ang lalaki at muli siyang maghabol? So number 1, pigilan ang sariling magparamdam at mangulit. Karamihan sa ating mga kababaihan dito, kapag ka lumayo ang lalaki, kapag ka iginos ka ng lalaki, kapag ka ang lalaki hindi na nagpaparamdam at feeling mo lumalayo na sa'yo, ang gagawin nyo, hahabulin nyo. Okay, magmamakaawa kayo. So, hindi ganyan mga kamamay. Sabihin ng iba, kamamay, sobrang mahal ko eh. Sobrang dami na naming pinagsamahan, ang dami na naming mga pagsubok na pinagdaanan. Alam ka namang hindi ko habulin. Alam ka namang tumunganga lang ako. Alam ka namang wala akong gawin. Baka mamaya may makita yung iba, baka mamaya tuluyan na siyang lumayo at hindi na bumalik. So, mga kamamay, alam nyo, yung ginagawa ninyo, hindi po lalong babalik sa inyo isang lalaki kapag ka ganyan. Kapag ka humahabol ka, kapag ka nagmamakaawa ka sa kanya, kapag ka lagi mo siyang chinachat, lagi mo siyang kinukulit, lagi ka nagme-message sa kanya, lagi mo siyang tinatawagan, hindi ka na nga sinisin, pero bakit chat ka pa rin ng chat, message ka pa rin ng message, di ba? So pinapatay na nga yung mga tawag mo, hindi na nga sinasagot yung mga calls mo, pero bakit hanggang ngayon naghahabol ka pa rin, di ba? So mga kamamay, kung gusto nyong bumalik o manumbalik sa inyo ang isang lalaki, tigilan nyo muna sila, hayaan nyo muna sila. Okay, desisyon nila yon. Hayaan nyo silang mag-isip. Hayaan nyo muna silang magmuni-muni. Baka mamaya, okay, natotoksika na siya sa inyo. Baka mamaya masyado ng maraming nakikisawsaw sa inyong relasyon. Baka mamaya masyado ng nasasakal yung lalaki. Kaya ang ginagawa niya, lumalayo siya sa iyo, hindi nagpapaalam para sa ganon, makapag-isip siya. So mga kamamay, kapag kaganyan ang nangyayari sa inyo, kapag ka bigla na lang siyang nag-ghost o lumayo sa inyo, bigla na lang kayong iniwan, hayaan nyo muna. Pigilan nyo muna ang sarili nyo na huwag mangulit at huwag magparamdam. Kasi kapag ka ang isang lalaki ay nakaramdam ng kawalan nyo ng pagkahabol, mag-iisip yan. Papasok sa isipan niya kung bakit tumigil ka na ng pagkahabol. Papasok sa isipan niya na baka hindi mo na siya mahal. Papasok sa isipan niya na baka meron ka ng bagong pinagkakaabalahan. Kaya, sa ganyang sitwasyon, mga kamamay, kung hindi nyo sila kukulitin at hindi kayo magpaparamdam sa kanya, siya naman mismo ang hindi patutulugin ng kanyang konsensya, ng kanyang isipan, ng kanyang pag-iisip kung bakit hindi ka na nagme-message, hindi ka na tumatawag. Dati-rate, patay na patay ka. Palagi ka na lamang tumatawag at palagi ka na lamang nagme-message sa kanya. Wala na yatang oras, wala na yatang minutong nagsend ka ng message sa kanya. Pero kung hindi mo gagawin yan, hindi ka mangungulit sa kanya, siya mismo ang uusigin ng kanyang isipan para ikaw ang isipin niya. Ngayon, mababaliktad ngayon ang mga pangyayari. Kung ikaw ang nag-iisip at ikaw ang naghahabol, ngayon siya ang mag-iisip kung bakit hindi ka naghahabol. Bakit? Paano siya ang hindi mag-iisip? Kasi meron kayong pinagsamahan, meron kayong naging relasyon. Hindi ganun kadali mawala ang damdamin ng isang lalaki kung may mabuti kang ginawa sa kanya noong
nung mga panahong kayo pa, nung mga panahong masaya pa kayo. So iisipin ka niya. Kapag ka hindi ka nangulit, ngayon, tataas ngayon ang value mo sa kanya. Tataas ngayon yung halaga mo sa kanya. So iisipin ka niya. Iisipin niya na baka meron ngang bago ng nagpapasaya sa'yo. So ngayon, mamimiss ka ngayon ng isang lalaki. At kapag ka na-miss ka nun, siya mismo yung magme-message sa'yo. At baka nga mamaya, makikita mo, kakatok na lang siya sa bahay mo. Kasi, hindi ka nangulit. Hindi ka nag-message sa kanya. Tumaas yung value mo sa kanya. Kaya mga kamamay, if ever na iniwan kayo ng isang lalaki, okay, at gusto nyong maghabol muli at bumalik, yan yung gawin nyo. Pigilan nyo munang mangulit at wag nyo muna silang, okay, pakialaman. Alright? So number 2, ibaling sa sarili mo ang focus at wag sa kanya. Mga kamamay, sa sobrang yung pagmamahal sa isang lalaki, puro sa kanya na lamang palagi ang pag-iisip ninyo. Puro siya na lang ang laman ng isip nyo maghapon magdamag. Siya na lang ang bukang bibig ninyo, wala nang iba. Tapos yung sarili ninyo napapabayaan nyo na. Hindi na nga kayo kumakain sa pag-iisip. Hindi na nga kayo nakakatulog sa pag-iisip. Di ba? Pati yung sarili ninyo napapabayaan nyo, yung kalusugan ninyo bumabagsak na, nagkakasakit na kayo. Bakit ganyan mga kamamay? Paano kayo babalikan ng isang lalaki kung nakikita ng isang lalaki na hindi nyo pinapahalagahan ang sarili ninyo? So sa madaling sabi mga kamamay, ang focus ay ibigay nyo muna sa inyong sarili. Sarili nyo muna ngayon ang ayusin ninyo. Sarili ang inyong kakampi ngayon, hindi yung mga tao at mga lalaking nang iwan sa inyo. Iniwanan na nga kayo pero maghahabol pa rin kayo. Ayusin nyo muna ang sarili ninyo. Buuin nyo muna ulit ang sarili ninyo. Gawin yung maayos, gawin yung maganda ulit ang inyong itsura, gawin yung fresh ang inyong aura, hindi yung magpapaka-stress kayo sa isang lalaki na hindi naman nakita ang inyong halaga. Mga kamamay, huwag mo munang ibigay ang focus mo sa isang lalaki sa paghahabol. Sa madaling sabi, sarili mo muna ang bigyan mo ng atensyon, ng focus, magpaganda ka, mag-self-improve ka, okay, mag-unwind ka sa ganyang pagkakataon mga kamamay. Pag nakita ng isang lalaki na minamahal mo ulit ang sarili mo, muli kang nakakabangon, muli kang gumaganda, muli kang nag-i-improve, mapapansin yan. Kasi oras-oras, siguro araw-araw, ini-stalk ka niya sa Facebook mo. Kaya ang maganda dyan mga kamamay, mag-focus ka sa sarili mo, ayusin mo ang buhay mo, at pag nakita niya na maayos ka na ulit, dyan siya ngayon babalik. Diyan siya ngayon mangungulit. Kaya mga kamamay, ano pa ang dapat nyong gawin? Simulan nyo na ang pag-i-improve sa inyong sarili at mag-focus sa anumang ginagawa mo na magpapaganda. Okay? So next, ipakita mong kaya mong maging masaya kahit wala siya. Okay? Ginawa nga niyang iwanan ka. Ginawa nga niyang kalimutan ka. Ginawa nga niyang i-ghost ka kasi doon siya masaya. Yun yung kanyang happiness. Okay? So, bakit mo kailangan maghabol? Kinaya nga niya na iwanan ka eh. Kinaya nga niya na layuan ka. So, sana ipakita mo rin na masaya ka kahit wala siya. Huwag mong ipakita na hindi mo kayang mabuhay o hindi mo kayang tumakbo nang wala siya. Hindi kayang umikot ng mundo mo nang wala siya. Huwag ganyan. Hindi ka makakaahon sa isang lalaki kapag kaganyan. At hindi makikita ng isang lalaki kailan pa man ang halaga mo kung siya palagi ang iyong iniisip. Okay? Kung siya palagi ang iyong binibigyan ng atensyon. So mga kamamay, maging masaya kayo, pilitin at sikapin yung maging masaya kahit wala na yung taong minahal nyo. Minahal nyo na nag-iwan ng sakit at sugat sa puso ninyo. Diba? So paano kayo babalikan? Kung sa tingin nyo, okay, naghahabol palagi kayo at sa tingin ninyo, sobrang mahal nyo yun kasi hinahabol nyo. Oo, mahal nyo. Pero kapag ka mahal, kailangan nyo munang hayaan sila. Hayaan silang mag-isip. Hayaan silang magmuni-muni para ma-realize nila ang buhay nang wala ka. Para ma-realize nila kung dapat bang balikan kayo o hindi. Diba? Kaya mga kamami, sinasabi ko sa inyo sa pagmamahal, kailangan wag katoksika ng inyong ipakita eh. Para sa ganun, kapag hinanap kayo ng isang lalaki, makikita nila yung kagandahang loob nyo na ipinakita nyo noon sa kanya. Diba? So, nandun na nga tayo mga kamamay. Iniwan na nga kayo. So, pilitin yung pareng maging masaya kahit wala na siya. May mga taong nandiyan pa rin sa buhay mo. Gawin mo yung mga bagay na hilig mo. Diba noon, kapag magkasama kayo, halos yung mga kasiyahan mo, mga paglabas-labas mo, mga pag-chill-chill mo sa labas, di mo na magawa. So, ito na yung pagkakataon mo. Ngayon binitawan ka ng lalaki,
I-enjoy mo naman ang sarili mo. Kung dati hindi mo na nagagawa yung kasiyahan mo, ito na yung pagkakataon mo, i-enjoy mo. Okay, i-open mo ulit ang sarili mo sa iba. Kumilala ka ng mga taong magbibigay sa iyo ng kasiyahan. So maraming paraan. Akala mo lang kasi palagi kapag iniwan ka, katapusan na ng mundo. Well, diyan ka nagkakamali. Ipakita mo sa kanya na masaya ka kahit wala siya at mag-iisip ang lalaking nang iwan sa iyo kung bakit ka nagiging masaya kahit wala na siya. Okay? Mag-iisip ngayon ang lalaki kung bakit nagagawa mong ngumiti kahit wala na siya. Iisipin niya, may mahal na ba tong iba? Nakahanap na ba kaagad to ng lalaking magmamahal sa kanya? Ang bilis naman. So, kapag ka hindi kinaya ng isang lalaki, okay, na makita ka na may kasamang iba, babalik at babalik yan. Marirealize niya at magbabackflash ng sobrang bilis sa kanyang isipan ang lahat ng pinagsamahan ninyo. Kung kaya niya na bang i-let go ka? Kung kaya niya na bang makita ka na may kasamang iba? So at kung hindi, marirealize niya yung pagbabalik niya sa buhay mo. Kaya mga kamamay, expect mo na mag-chat-chat dyan sa'yo, tatanungin ka, baka mamaya bumalik sa bahay mo at magugulat ka na lang. Kaya ang gawin mo, ipakita mo na maging masaya ka kahit wala na siya. Okay? So next, ipakita mong wala kang pakialam sa kanya. Napakaganda nitong tips na to mga kamamay. So kahit anong mangyari, ipakita mo na wala kang pakialam sa kanya. Okay? Yung tipong kapag ka nag-message siya, hayaan mo lang muna. Paghintayin mo lang muna. Kasi hindi birong masaktan. Okay? Iparamdam mo sa kanya na hindi ka nakagaya noon. Ipakita mo sa kanya o iparamdam mo sa kanya na nagbago ka na. Yung dating ikaw, na dating ang sweet-sweet, ipakita mo na hindi ka na sweet. Ipakita mo na nawala na yung pagmamahal mo sa kanya. Ipakita mo na hindi ka nakagaya ng dati. Sa ganyang paraan mga kamamay, mafe-feel ng isang lalaki yung pagka-miss sa iyo. Yung dating ikaw, yung dating masayahin, yung dating mapagmahal, yung dating maalalahanin, pero ngayon nagbago na. Okay? Iparamdam mo sa kanya na wala ka ng pakialam sa kanya, hindi na siya mahalaga sa buhay mo. So kapag naramdaman niya ng isang lalaki, babawi yan sa'yo, babalik yan sa'yo. Okay? Muli siyang manliligaw sa'yo. Kaya mga kamamay, sa ngayon, ipakita mo na wala kang pakialam sa kanya. And last, i-post mo ang magaganda mong picture sa social media at akitin siya. Mga kamamay, piliin nyo na yung magagandang pictures ninyo. Mas maganda yung mga pictures na bago. Yung mga pictures na hindi pa niya nakikita, para sa ganon, kumikinang ang mga mata niya kapag ka nakita ka. Lagyan mo ng konting daring yung mga suot mo sa iyong mga photos. Hindi lang siya ang maaakit, hindi lang siya makakakuha ng attention mo, kundi maraming mga viewers, friends, kahit hindi mga friends magko-comments dyan. At pag nag-comments, ang napakaraming lalaki, mga kaibigan mo, mga tropa mo sa pictures mo, ngayon may intriga ang lalaki nang iwan sa'yo. Naku, marami palang gustong pumasok sa buhay nitong aking ex. Marami palang gustong pumapel sa papel ko sa buhay ng aking ex. Ngayon, marirealize niya na marami palang maaaring umagaw ng papel niya sa buhay mo. Kaya ngayon, mag-iisip ang lalaking yan. Kaya ko na bang makita yung babae na to may kasamang iba? Kaya ko na bang i-let go ang babae na to? Yun yung mga bagay o mga tanong na papasok sa isipan ng lalaki na hindi niya kakayanin. Kaya mga kamamay, piliin nyo yung napakagandang kuha nyo. Okay, especially yung mga outings ninyo. Especially yung mga, yung mga pack na pictures ninyo. So ito na yung pagkakataon para akitin nyo ang isang lalaki at talagang mag-isip siya na baka mamaya meron nang pumoporma sa'yo, na baka mamaya meron nang nagmamahal sa'yo, baka mamaya may nanliligaw na sa'yo. So kapag kaganyan mga kamamay, babalik at babalik ang isang lalaki sa inyo kasi hindi niya kaya na makita kang may kasamang iba. Kaya mga kamamay, ibigay mo na ang pack na pictures, yung daring pictures mo at i-post mo sa social media. Mag-my day ka, mag-post ka ng story para sa ganon. Araw-araw niyang makita kung ano yung babaeng sinayang niya. Kaya mga kamamay, mapipilitan ang lalaki na i-contact ka, bumalik sa'yo at siya naman ang maghabol.
sa iyo. Okay? So mga kamamay, sana kahit paano makatulong ang mga tips na yan upang sa ganun ay muling bumalik at maghabol sa inyo ang isang lalaki. Alright? So mga kamamay, sa mga gusto magpa-advise, mag-comment lang kayo sa comment section. Sa mga gustong mag-request ng topic, i-comment nyo na lang din. At sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo mga kamamay sa ibaba. Okay? So mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal na mahal ko po kayo. Kaya hanggang sa muli, paalam.